Sabi ko, oo raw. Mabuting gawa ba ang ikapo? Oo raw. Hindi na kami mag-iikapo. Hindi na pa kailangan gumawa ng mabuti ba't pag hindi nag-ikapo, miyembro mo, sasabihin mo, ninanakawan ng Diyos. Mga kaibigan at mga kababayan, sa oras na ito, gusto kong i-share sa inyo itong isang katanungan ng bisita sa ating kapatid na Eli, na kung saan ay naguguluhan dahil po sa dinami-dami po ng mga relihiyon o sekta na lumabas sa buong daigdig o sa panahon natin, na ito yung nagpapagulo sa tao kung ano nga ba yung totoo, ano nga ba ang dapat nating aniban, ano nga ba ang dapat nating pasukang sekta para makasigurado po tayo. Ang mga tao, mga kaibigan, minsan ay nagiging sigurista na dapat lang na ang tao ay magiging sigurista sa kanyang kaligtasan. Pero ang kinalulungkot ko lamang po, mga kaibigan, marami pong mga tao na hindi po concern sa kanilang kaligtasan. Payag na lamang po sila sa kanilang mga napapakinggan, sa kanilang mga ministro, sa kanilang mga mangangaral. Hindi na po nila inusisa o tinignan kung yung sinusunod nilang aral ay sa Diyos ba, biblical ba. Gaya yung mga ginagawa po ng mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, di na po tayo lumalayo sapagkat sila po yung umaangkin na sila daw yung tatag ni Kristo. Minsan ginagamit nila na kami yung totoo dahil kami yung nasa history at kami po yung pinakamarami. Kaya kami ang totoo dahil ito po yung ating nakagisnan na iglesia. Ito yung tatag ng Panginoong Jesucristo. So para bagang yun po yung nagpapatibay sa kanila na sila yung ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga iba naman ayaw na pong pumasok dahil hindi na nila alam kung ano yung totoong relihiyon, mga kaibigan. Pero sa video na ipapalabas ko po kung paano sinagot ng kapatid na Eli, napakagandang sagot po ng ating kapatid na Eli tungkol po sa katanungan kung ano po yung paano natin makilala o paano natin mapapatunayan kung alin ang tamang relihiyon na dapat nating pasukan para tayo po'y maligtas. Ito po, mga kaibigan, pakinggan natin. Sa dami ko ng relihiyon ngayon, ano ko yung totoong iglesia? Alam mo, kapatid, hindi ang relihiyon ay masusukat natin sa dami. Yes. Kasi yun ang natural na itatanong ng tao Ano yun? Logical na tanong yun Sa dami ng relihiyon na yun, alin ang totoo? Para bang yung pagdami ng relihiyon, para bang nakabawas yun sa pagiging totoo nung talagang totoo. Dapat nating logic, kapatid, yung pagdami ng relihiyon, magpatibay sa isip natin na meron talagang totoo. Dapat ganun. Not otherwise. Ewan ko kung naiintindihan mo, kapatid na Daniel, Para bang sa panahon ngayon, kung dumadami ang relihiyon, nalilesen yung paniniwala ng tao na may totoo. Which must not be the reason. Ang dapat, habang dumadami ang relihiyon, lalo kang magtiwala may totoo. Di ba ganun mga kapatid na ganyan? Kasi parang lumalabas po na nanenegate yung katotohanan na dumadami yung religion. Parang nababawasan na yung chances na may totoo. Ibinagin na may totoo. Ganon. Samantalang, dapat sana, habang dumadami ang religion, lalo tayo maniwala may totoo. Parang ganito, Bakit dumami ang mga nagtitinda ng manok na inihaw at pinilito? Mabili po Kasi totoo na napakalaking pakinabang ang yung manok na nabili mo na ang isang buong manok ay isang daang piso, pag iniluto mo, nagiging 200 piso. Ang manok ngayon sa atin, yung isang buong manok. So, kumikita talaga yung nagtitinda ng manok. Bakit? Yung the same style, inihaw na manok. Marami na nagtitinda ng manok na pirito o inihaw. Ang totoo ron, hindi tayo dapat kung dumami ba yung nagtitinda ng manok na inihaw
Hindi na tayo maniniwalang kapakipakinabang yung business na inihaw na manok. Yun ay nagpapatibay lang na kapakipakinabang talaga yung negosyo manok na inihaw at pinirito. Hindi nawawala yung kredibilidad ng manok. Kaya nga lalo naman dumadami ng titinda dahil ang manok ay isa sa mga ibon na talagang pinaka-paborito ng sangkatauhan sa buong mundo. Ngayon, ang ibig kong bagang sabihin, pag dumadami ang religiyon ng tao, nawawala ng tiwala sa religiyon. Para bang nakagulo sa kanila. Hindi sana ganun ang impact eh. Sana ang naging impact, dumadami religiyon, ibig sabihin nito, meron talagang totoo. Bakit? Ang sabi kasi ng totoong religiyon, ng una, yung totoong iglesia, yung totoong samahan, na pinangungunahan ng Panginoong Yesus, may sinabi ang Panginoong Yesus, kapatid na Daniel doon sa 24:4, 5 at 24 ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Luman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kamabalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang." Nakita niyo mga kapatid? Yan ang sabi ng tunay na religiyon nung una. Si Kristo kasi ang nangunguna sa tunay na religiyon, doon sa mga apostol, sa mga unang Kristiyano. Ang sabi niya, marami raw lilitaw na bulaang Kristo, mga bulaang propeta. O edi dadami religiyon. Maraming magsasabing ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Kaya bawat isa ngayon dyan Kristo rin ang Kristo Saksi niyo ba Kristo? Mormons din, Kristo rin ang sinasabi. Katoliko, Kristo rin. Protestante, Kristo rin. Lahat naman yan Kristo sinasabi. Pero ang dapat nating maintindihan at laging tandaan, sabi ni Kristo na totoong religiyon ng kanyang pinangangasiwaan o pinangungunahan ng una, na maraming lilitaw, sabi niya ng mga bulaang Kristo, mga ngopya, sasabihin siya ang Kristo, ililigaw ang marami, magpapakita pa ng milagro, ayun, mga dakilang tanda at kababalaghan para mailigaw kung maaari, pati mga hirang. Tama rin yung nasa pasyon, ang sabi sa pasyon, ang mga pagmimilagro, tutulungan ang demonyo. Ano ba't magkakabayo? Ano ba't sa buong mundo? Mag-aari itong lido. Ang kaniyang mga aral, masasagot di katwiran, manlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Ayun. Kaya mga Kristiyano raw sila. Pero nagmimilagro pa, pero sa demonyo. Ano ibig sabihin ito, kapatid na Loli? Ang ibig sabihin, habang dumadami ang mga religiyong mali, nagpapatunay na meron talagang tunay na religiyon. Kaya nasabi kapatid na Noeli. Ngayon, ang tanong mo, alin yung tunay sa dami ng religiyon ngayon? Pwede yung original, yun ang tunay, yung nasa Biblia. Hindi pa tayo tao, hindi pa ako tao, nakasulat na yan sa Biblia. Ano ba yan? Basahin natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Nakita mo, kapatid? Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Merong Iglesia Sabadista, Iglesia Baptista, Iglesia ng Mormon, may Iglesia kung ano-ano. Ang nasa Biblia, isa lang naman Iglesia ng Diyos
Ay, saan mong Biblia basahin? Basahin mo nga sa Bibliang Mandarin yan, kapatid Galili. 奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太写信给在哥林多神的教会。 Nakita mo, kapatid, ang liwa-liwanag nun. Kung marunong ng Chinese, maliwanag yun. Ang tawag doon, Iglesia ng Diyos. Basahin natin sa English. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Ayan, Church of God. Yan ang sabi sa Biblia. Pagka kinastila mo, pakibasa mo kapatid na Daniel. Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios y hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Yun, Iglesia de Dios. Sa Portuguese ang sabi niyan, Paulo, apóstolo de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y o hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ayan, Iglesia de Dios. Kahit saan mong Biblia basahin kapatid, ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Kahit nasa Biblia, ang Katoliko natin basahin Basahin natin kapatid na Daniel. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa kalooban ng Diyos at ang kapatid na si Timoteo, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Ayan, yan ang nasa Biblia kapatid na Noel. Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Yan ang itinuro ng mga apostol ng una. Yan ang iglesia ang pinangunahan ng ating Panginoong Jesus. Yan ang original. Ngayon, kung meron talaga original, gusto namang gayahin itong mga manluloko, nagtayo rin sila ng kani-kanyang sarili. Dumami na ng dumami. Kaya ang katunayan, merong original, pinepeke. Di ba ganon? O, di naman yung mga mamimiki ng pera, kinokopya yung pera. Ano ibig kong sabihin? Totohanan, mayroong iglesia ang totoo, dumami yung nameke. Yan. May original talaga. Dahil kung walang original, saan sila mamimeke? Ang pepikein nila, walang original. Wala silang tutularan. Ayan, naputol, sayang, no? Ayan, naputol. Sayang, no? Mga kaibigan, napakaganda pa naman yung sagot ng kapatid na Eli doon sa katanungan. Tama napakaganda Kaya nga nagugustuhan ko yung mga pagsagot ng ating kapatid na Eli dahil po yung kanyang mga pagsagot talagang napakaganda yung logic na pagkaunawa ng kapatid na Eli na iyong matututunan. Ito yung sinasabi ko, ito yung pinapakita ko. Sabi ng mga iba, bakit ka naniniwala kay Soriano? Si Soriano naman ay may Area 52. Ano pakialam tayo sa Area 52? Kung masama sa tingin mo yung Area 52, edi wag mong tularan. Napakaraming mga dapat mong mapakinggan na tularan kay kapatid na Eli, yun pang masama ang Area 52 sinasabi mo. Mga kaibigan, mga kababayan, ito yung sinasabi natin na dapat makita natin yung napakagandang turo o pag-analyze ng kapatid na Eli. Yun po yung tularan mo. Yun po yung kunin mo. Yung kanyang pag-analisa sa mga talata, yung kanyang pag-unawa, dapat yun ang matutunan mo. Para makita mo yung katotohanan. Yung kanyang logic, dapat mapag-aralan mo yun, mga kaibigan. Kasi, tama bakit may peke na pera? Kasi may totoo. Tama nga yung sinabi niya ano yung pepekein kung walang totoo? Bakit mayroong Diyos-Diyosan kung walang tunay na Diyos? Bakit may mga bulaang mangangaral kung walang totoong mangangaral? Dapat yun po. Itong mga atheist na hindi naniniwala sa Diyos, kasi yung salitang atheist o ateista, anti-atheist. Yung theist kasi, mga kaibigan, ayon po sa napapakinggan ko kay kapatid na Eli, theos o Diyos.
Anti-Diyos ang ibig sabihin yung atheist, mga kababayan. Bakit naging anti sila? Anti-Diyos. Kasi may totoong Diyos na tinututulan. Ganun po yun, mga kababayan. Ano po yung tunay na reliyon? Ito kasi yung mga nagpapagulo sa tao na nadidismaya po sila sa pagpasok sa relihiyon dahil napakarami na. Ano na yung totoo? Ano yung tamang relihiyon na dapat natin pasukan? Kasi napakarami na po ang relihiyon. Hindi na natin alam. Sabi ni ganito, tao si Kristo. Sabi naman ni ganito, Diyos si Kristo. Sabi naman ni ganito, ay mas maliit na Diyos. Sabi naman ng mga iba, ay yung anak, yun din ang ama. So ano yung tama? Ano yung totoo? Di dapat manalangin ka. Kung naguguluhan ka po pala, manalangin ka. Tulad yung iglesia. Ano yung tamang pasukan nating iglesia? Ang nakalagay sa Biblia, iglesia ng Diyos. Yun po yung itinatag ng Panginoong Jesucristo. Pangalan, iglesia ng Diyos. Ba't ka pa magduda? Mga kaibigan, mga babayan. Yun na nga yung nakasulat Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, Iglesia ng Diyos na nasa Thessalonica, Iglesia ng Diyos na nasa Epeso, Iglesia ng Diyos na nasa Philadelphia, kung ano-ano pa, mga kaibigan. Iglesia ng Diyos ang nakalagay. Ba't mo kasi ginawang Katoliko? Kasi ang kanilang katwiran, ang Katolik kasi ay laganap. Kung laganap, ba't napakaraming masama? Kung kukunin natin dahil sa laganap, yun po yung totoo, yung laganap, kanyo. Di dapat totoo yung masama. Kasi ang laganap naman sa mundo, masama kung talagang laganap na po ang iglesia ng Diyos na yun po yung iglesia katolika, dapat napakarami na pong mabuti at walang korupsyon sa Pilipinas. Kasi napakaraming mga Pilipinong katoliko. Dapat wala ng korupsyon. Karamihan kasi na nasa gobyerno natin, mga katoliko laganap kayo. Kayo mabuti, kayo yung tatag ni Kristo. Bakit napakaraming mga korupsyon dyan? Mga kaibigan, mag-isip lamang po tayo. Real talk po ito. Masakit sa mga tao, masakit sa mga iglesia katolika ito. Pero hindi ko sinasabi, hindi maligtas ang mga katoliko. Kundi, ang hindi maligtas yung hindi sumusunod sa Diyos. Ano yung tamang relihiyon na ating pasukan? Iglesia ng Diyos. Pero, paano yan? Napakaraming iglesia ng Diyos. Ano po yung tama? Kasi yung ating grupo ay iglesia ng Diyos na buhay. Yung iba naman, iglesia ng Diyos. Yung iba, member, Church of God. Yung mga iba naman ay Church of Christ, iglesia ni Kristo. Lahat yan, wala tayong problema, mga kaibigan. Kaya lang, sa Biblia, ang dapat natin tignan ay iglesia ng Diyos. Pero como napakarami na pong umangkin sa pangalan na iglesia ng Diyos, hindi ka na sa pangalan magbatay. Mag-ingat ka na sa pangalan dahil maraming kapangalan ng nasa totoong iglesia. Sabi nga ng kapatid ni Eli, pineke na Kaya ang pagbatayan mo na lang yung aral turo. Como yung Iglesia Katolika ay inaangkin din ang Iglesia ng Diyos na sila daw yung karugtong, como si Constantine ay umanib sa Iglesia ng Diyos. Nung umanib po si Constantine ay gumawa ng pangalan, ginawa nilang Katoliko. Inangkin nila yung kredito ng Iglesia ng Diyos at binago yung pangalan, ginawang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dahil ang Iglesia daw ay tatag ni Kristo, yung Katoliko daw ay laganap. Ang pinagtatakaan ko lang kasi, mga kaibigan, hindi ko lubos maisip ito, kaibigan Buboy kaibigan Miguelito kaibigan ko yan yung mga Katoliko na yan wala naman akong ano sa kanila kahit binubuli ako dito sa YouTube, okay lang yan. Aral lang naman tayo pero sa puso ko wala akong hinanakit sa mga nambabas sa atin, mga kaibigan, no? Ang pinagtatakan ko lang, bakit ayaw nilang tanggapin
na ang laganap sa buong daigdig kasamaan? Ba't nyo ipipilit na kayo ang totoo dahil kayo'y laganap? Bakit hindi man lamang lumaganap ang kabutihan kung kayo ay sa Diyos? Sa gobyerno nga nangalang natin, mga kaibigan, mga kababayan, tignan mo yung mga nasa puder, yung mga nakaupo dyan po sa gobyerno, mula presidente hanggang sa pinakamababa. Mula sa mga sundalo, sa mga maestra, abogado, kung ano pa man, mga kaibigan, inhinyero, kung ano pa man. Kung titignan mo, karamihan sa kanila, mga Katoliko. Di ko naman sinasabi lahat ay Katoliko. Lahat ng mga nagkukurap ay Katoliko. Di ko naman sinasabi, mga kaibigan, mga kababayan. May mga hindi rin Katoliko kasangkot din sa korupsyon. Marami din. Mga kababayan. Pero napakarami po ang Katoliko dyan. Sabi nyo, kayo ang laganap. Sinakop na po ninyo ang buong daigdig. Dito nga lang sa Pilipinas ay napakarami pong mga Katoliko dito Pero pinagtatakan ko, kung gaano kalaganap ang Katoliko, ganun din kalaganap ang kasamaan. Yan naman sagutin nyo lang yan. Mga kaibigan, ang sa Diyos, sabi kasi sa Biblia, mga kaibigan, dito sa libro ng Juan, sa kapitulo 8, sa versikulo 47, ganito ang sinasabi. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig. Bakit? Sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Sabi nyo, kayo ang totoo, laganap kayo. Bakit? Yung mga lumaganap kasamaan, ibig sabihin, hindi sila nakikinig sa Diyos. So, hindi sila totoo sa Diyos. Dahil kung ikaw ay sa Diyos, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Bakit napakaraming kurap? O hindi sila nakikinig sa Diyos? Sabihin mo ngayon, sila ay sa Diyos. Sila yung karugtong ng Diyos. Mali ka dyan. Ito, real talk lamang po ito. Realidad dito, mga kaibigan. Huwag muna kayong magalit. Tayo kasi, mga kaibigan, nag-iisip lamang po tayo. Kung talagang ikaw ay sa Diyos, dapat kung sinabi ng Diyos huwag kang magnanakaw, ay huwag kang magkurap. Mahalin mo ang tao kagaya ng iyong sarili. Dapat ibigay mo yung tamang hustisya. Nasa abogado, ikaw ang abogado, ikaw ang hahatol. Ikaw yung tagahatol. Katoliko ka. Tapos, yung idinimanda, Katoliko. Yung nagdemanda, Katoliko rin. Kung mo may pera yung isa ay wala, binayaran yung hukom, kahit kasalanan niya, kung mo binayaran, ba't ka nagpabayad? Katoliko ka Ganun po ang ibig kong sabihin na, ang totoo, mga kaibigan, alisin na natin yung sekta. Kasi napakarami na ng sekta Hindi mo na alam kung ano yung tutorial Tama naman yung nagtanong mga kaibigan. Sagot ng kapatid na Eli, Iglesia ng Diyos. Tama yan, Iglesia ng Diyos. Pero bakit? Saan mo hanapin? Napakaraming mga Iglesia ng Diyos. Di wag ka na sa pangalan. Saan ka na ngayon maghanap? Sa turo. Sabi ni Apostol Juan, mga kaibigan, dito sa unang Juan, kapitulo 4, sa versikulo 1, ganito ang kanyang babala. No? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. So kapag mayroon kang mapakinggan na mangangaral, nangangaral tungkol po sa spiritual na aral, sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So ang batayan ngayon, hindi na yung pangalan dahil marami na pong nagngangalang Iglesia ng Diyos. Ang batayan na ngayon ng mga apostol ay suriin mo na yung aral, yung turo, kung yun ay sa Diyos.
mga kaibigan. Kasi maraming nagsilitaw ng mga bulaang mangangaral ngayon at ang gustong-gusto nila na angkinin yung totoo. Kaya dyan mo makikita, totoo talaga yung iglesia ng Diyos eh. Bakit? Yun ang gustong-gusto nila inaangkin eh. Katulad yung Biblia, mga kaibigan. Diyan mo makikita talagang totoo yung Biblia. Mas totoo kaysa yung mga ibang libro na pinagbabatayan ng mga ibang sekta gaya ng mga Budista, Muslim, yung mga iba pang mga sekta, Sintuista, Arianism, kung ano-ano pa yung mga pangalan ng mga relihiyon na hindi gumagamit ng Biblia, mas naniniwala ako sa Biblia mga kaibigan Bakit? Kasi mas ang Bible po ang pinakamaraming nag-interest. Kaya dito mo makikita mas interesado ang tao sa Biblia dahil ang katotohanan ay mas totoo ang Biblia kaysa sa mga iba. Ba't mo pag-interesan kung hindi totoo yan? Ba't mo pag-interesan yung tanso? Yung gold ang pag-interesan mo kasi yun yung totoong gold. Ganun po yun. Kaya naniniwala ako mas naniniwala ako sa Biblia kaysa sa ibang mga libro na pinagbabatayan ng iba Bakit? Kasi mas marami ang naniwala at nag-interes Mas marami pang umangkin doon sa pangalan na Iglesia ng Diyos kasi talagang totoo, Iglesia ng Diyos ang itinatag ni Kristo. Kung napakarami na pong umangkin, nagtawag ng Iglesia ng Diyos, wag ka na doon sa pangalan, maliligaw ka na dyan. Dapat ang batayan mo na ay yung turo. Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, dito po sa libro ng Juan 7:17, ganito ang sabi ni Kristo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Makikilala mo daw yung tao, yung mangangaral, sa pamamagitan ng kanyang turo. Kung yun ay sa Diyos o kung yun ay mula lamang sa kanyang sarili. Ang nagsasalita ng ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Yun ang batayan. Kung ang ipinagbibida ay yung kanyang sarili, yung kanyang organisasyon, wala nang iba, yun na yung kanyang ibinibida. Kapag hindi ka pumasok dito ay hindi ka maligtas. Kapag hindi ka umanib dito, hindi ka maligtas, ay mag-isip ka. Wala na siyang ibinibida kundi yung kanyang sarili. Naghahanap yan ng kaluwalhatian. Sabi po ni Kristo, ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Kung ang hangad ng grupo ng tao ay pasikatin ang kanyang grupo, medyo maghinala ka. Kasi ang tunay na alagad ng Diyos, datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Kung ang ibinibida niya hindi yung kanyang grupo, kundi yung Diyos na tagapagligtas sa grupo, yun ang totoo. Dahil si Kristo din mismo ang nagsalita, mga kaibigan, o si Juan the Baptist ang nagsabi dito sa 3:34 ng Juan, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa kanya. Yung nagsasalita daw, yung sinugo daw ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ngayon, maaaring sabihin ng iba, lahat naman ng mga ngaral, kapatid na sila, nagsasalita sila ng salita ng Diyos. Hindi. Alam mo, mauunawaan mo rin. Manalangin ka at
magtiwala ka sa Diyos, magbasa ka ng Biblia, makikita mo rin kung yung mangangaral ay may pandaraya o wala. Mga kaibigan, kung meron akong gustong i-promote o ano ang tawag doon, i-suggest na inyong pakinggan para malaman mo ang katotohanan, ang kapatid na Eli. Hindi ko sinasabi totoo siya, basta totoo siya o kung ano pa man, baka ayaw nyo. Para sa akin kasi napakaganda, matutunan mo yung estilo ni kapatid na Eli sa pag-unawa sa Biblia. Dahil nakikita ko sa kapatid na Eli, hindi ko mapansin, no? Wala akong napapansin na may pandaraya sa kanyang pagtuturo. Kundi talagang siya po ay tinignan niya. Kung may pagkakamaliman na sinasabi ng mga basher ng kapatid na Eli, kung mayroon man siyang pagkakamali at hindi totoong nasabi, tiyak na tiyak ko po, hindi niya plinano yon, talaga lang siguro na nagkamali siya at talaga lang siguro na hindi niya alam yon. Pero hindi ibig sabihin minamali niya. May mga ngaral kasi mga kaibigan na talagang kitang-kita mo brutal yung kanilang pandaraya Yung sitas binabago. Yung sitas ay dinodoktor. Makikita mo yan kung talagang ikaw ay nagsusuri ng katotohanan. Gaya halimbawa yung angkinin mo, yung talata, ikaw ay seed of Abraham. Aba, paano yon? Sa Biblia po, ang binhin ni Abraham, mababasa mo doon na hindi naman ikaw yung seed of Abraham. Ikaw yung ibong mandaragit? Mali po yun. Mag-angkin ka, ikaw yung huling sugo. Ngayon pumalpak, ikaw yung appointed son. Bakit nag-appoint ng iba para sa kaligtasan? Si Kristo na nga ang kaligtasan, tapos nag-appoint pa ng iba. Mga kababayan, yung mga iba naman, kung hindi ka pumasok sa aming relihiyon, hindi ka maliligtas. Para bagang yung kanilang relihiyon, yun po yung kaligtasan, mali po yun. Hindi yung relihiyon ang kaligtasan o yung sekta ang ibig kong sabihin. Hindi yung sekta ang kaligtasan. Hindi yung iglesia ang kaligtasan. Ang kaligtasan po si Kristo. Ang ililigtas ni Kristo yung iglesia, yung sekta. Aling sekta yon? Yung tao na sumusunod kay Kristo, yun po yung ililigtas ni Kristo. Mga kababayan, kasi kung mag-stick tayo sa isang sekta na kami lang ang ililigtas ni Kristo, kasi kami yung tinubos ni Kristo. Kayo yung tinubos ni Kristo? Ibig mo sabihin, kayo lang maliligtas. Paano na yung sanggol na hindi umanib sa inyo, hindi na maligtas? Paano yung baliw na hindi umanib? Hindi naman umanib yung baliw sa salita ng Diyos Anong pakialam yung baliw? Anong pakialam yung bata, yung sanggol? Sa salita ng Diyos? Anong pakialam nila? Sabihin mo, huwag kang magnanakaw. Anong pakialam yung baliw? Basta gutom siya, kumuha na lang siya dun sa nakita niyang pagkain, nagnakaw na lang, gutom tapos atangan mo, baliw nga pag pinatulan mo yan, baliw ka na Kaya tayo naniniwala na yung sanggol na wala pang alam sa katwiran, ligtas po yon kapag namatay, kahit hindi umanib sa sekta. Ganon din po yung baliw. Mga kaibigan, naniniwala tayo kahit hindi po yun magpabautismo, kahit hindi po yun umanib sa iglesia, sa sekta, kapag yun po ay namatay, naniniwala ako, hindi ko naman kayo pinipilit, pero naniniwala ako, maliligtas po yun. Mga kaibigan, baliw na nga, tapos itapon mo pa sa impyerno. Ganun ba kalupit ang Diyos? Mga kababayan, dapat mag-isip naman tayo ng real talk, realidad po ito mga kaibigan. Ito ay real talk.
mga kapatid. Kaya, ang pagbatayan po natin para makita natin yung katotohanan, dapat yung turo. Ano ba yung turo? Ano ba yung aral ng tunay na iglesia? Ang turo po ng mga apostol, si Kristo ay Diyos. Sabi kasi ng iba, pagbalik ni Kristo, tao rin. Tao rin si Kristo. Mali eh. Hindi tayo naghihintay ng tao eh. Kung kayo ay naghihintay tao, bahala kayo. Pero ang turo ni Pablo, ang ating hinihintay, hindi tao. Mga kababayan, hindi po tao ang hinihintay ni Apostol Pablo na babalik. Kundi ang hinihintay niya, hinihintay ng totoong iglesia ay hindi tao. Yung babalik kasi pumataas na ang Panginoong Jesucristo eh. O ngayon, nangako siya, babalik siya. Sabi na Apostol Pablo dito sa Tito 2:13, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang hinihintay natin, yung pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi nangako siya, babalik babalik para tayo'y kunin o tayo'y iligtas. Saan? Mula doon sa kapahamakan. Yun ang ating hinihintay, mga kaibigan. Yung ating dakilang tagapagligtas na si Kristo. Hindi lamang po si Pablo ang nagsabi niyan Hindi lamang po si Pablo, pati pa si Apostol Pedro. Dito po sa libro po ng Pedro, tingnan natin mga kaibigan. Sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 1, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang paniniwala kasi ng mga alagad kay Kristo ay Diyos at tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Kung yung paniniwala mo si Kristo hindi Diyos, isa lamang po propeta o isa lamang pong tao, dapat yun po yung tignan mo. Dahil si Kristo po, mga kaibigan, ang paniwala po ng mga apostol, Diyos po siya. Bagamat siya ay tao, dahil siya ay nagkatawang tao, dahil yung kanyang katawan ay kailangan ng pagkatubos, kaya siya nag-anyong tao o nagkatawang tao. Namatay siya, napagod dahil nag-anyong tao. Ikaw ba naman yung mag-anyong tao, hindi ka mamamatay. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya Diyos. Kung bakit siya nag-anyong tao o nagkatawang tao, dahil may misyon siya. Pero yung nagkatawang tao, hindi po yun taong tao. Kasi dito po sa Timoteo pala, no? Sa unang Timoteo kapitulo 3 sa versikulo 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Sino? Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Walang pagtatalo dyan, mga kaibigan. Yan ang totoo. Pumarito ang Panginoong Jesucristo para ipakilala sa atin yung totoo. Dahil yun ang gusto, ibig ng Diyos na malaman natin ang totoo. Ano yung totoo?
sa unang Timoteo Kapitulo 2 sa versikulo 4 na siyang may ibig ang Diyos Ama, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas, yan ang ibig niya, at mga kaalam ng katotohanan. Malaman natin yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Ito, hindi po naunawaan ng mga iglesia ni Kristo po ito, no? Pero wala tayong magagawa, yun po yung unawa nila eh. Pero iba naman yung pagkaunawa natin. Ano yung katotohanan na dapat nating malaman? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapagligtas, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito yung totoo. Na malaman mo, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yun po ay yung taong si Kristo Jesus. Yun yung katawan, yun yung laman. Yung laman, dapat malaman natin yung laman ni Kristo na nagkatawang tao, yun po yung katotohanan na dapat malaman natin na yun po ay naging tagapamagitan lamang sa Diyos at sa tao, kaya siya nagkatawang tao para yung kanyang katawang tao, yung taong laman ay naging tagapamagitan sa Diyos at sa tao para malaman natin ang katotohanan na gustong ihayag ng Diyos sa sanglibutan, mga kababayan. Pero hindi po itinuturo ni Pablo na si Kristo'y taong tao. Kasi si Pablo po mismo ang nagsabi, mga kaibigan, at alam ko naman po na hindi po kontra-kontra si Pablo dahil sabi niya sa 2:6 ng Filipos na siya bagamat nasaan yung Diyos, may anyo siyang Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito. Ang alin? Yung kanyang pagkapantay sa Diyos at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Di nakita na nila, anyong tao na, taong-tao na talaga. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Nag-anyong tao, nakita nila. Talaga tao. Pero taong-tao ba talaga siya? Ba'y talagang ang original na kanyang likas na kalagayan ay tao? Hindi. Kasi kung tao ka, at mag-anyong tao ka pa, ay iba na yon. Walang ganon. Tao ka na nga, mag-anyong tao ka pa. Pwede kung ikaw ay tao, mag-anyong kalabaw ka, hindi ka talaga kalabaw. Maliban lang kung ang unawa po ninyo ay yung kalabaw nag-anyong tao, tao talaga yung kalabaw. Hindi na tayo magkakaunawaan dyan, mga kaibigan. So ito lamang po yung gusto kong i-share. So maraming salamat po sa laging naninindigan sa katotohanan dito sa ating programang Expose the Truth.